acid, meron po yung natural antimicrobial effect. So meaning to say, parang natural source of antibiotic na siya. And we can consider that as an alternative to antibiotics. So ano bang ginagawa niya para pwede natin siyang alternative to antibiotic? Ang organic acids po kasi, tumutulong siya para inhibit niya yung growth ng mga pathogenic bacteria. So para siyang para siyang antibiotic na pipigilan niyang lumaki o mag-grow. Pipigilan niyang mag-grow o dumami yung mga bad bacteria dun sa mga katawan ng mga rabbits natin. Then, ipopromote niya yung pagdami ng mga good bacteria. So, pag mas madami yung good bacteria, healthier siya, kaya yung enzyme activity for digestion is mas nagiging maganda na po yung digestion nila. So, yan po yung organic acids na may natural antimicrobial effect and present po yan sa ating Conimax Sprinter. Plus, meron din po tayo dyan na phytogenics. So, yung phytogenics naman is from plant po yan, plant sources na effective na odor control na rin natin sa ating Conimax. Kaya kung titingnan po natin, through the prebiotics and probiotics plus the organic acids and the right amount of level of crude protein and crude fiber, tumutulong po yan para mabawasan natin yung mortality natin pagdating natin dun sa mga batang rabbit po natin. So if gagamit po tayo ng Conimax Sprinter, ang ating feeding recommendation po, 1 week before weaning to 60 days old. So kung halimbawa, si Sir, nagwi-wean po kayo ng 32 days, tama po ba yung sabi nyo kanina? More than 32 days, ayan. So, pag mga expected time of weaning na, simulan nyo na pong magpakain nito. Bakit natin sisimulan? Para masanay na rin po yung rabbit na kumakain na siya ng solid foods na hindi dun sa breeder mismo. So, sisimulan natin siya kasi parang i-accommodate din natin siya na eto na yung kakainin niya. That's why 1 week before weaning to 60 days po yan, papakain natin at mag-range siya ng 50 to 100 grams per day po kada rabbit na consumption natin. So, meron po tayong mga standard feeding recommendation kasi ito po yung standard requirement ng ating mga rabbit at hindi ka pwedeng lalagpas o kukulangin kasi yan lang yung kanyang requirement. So, yan po yung sa ating Conimax Sprinter. Ibig sabihin, ma'am, i-separate yung pagkain ng kids dun sa dough? Hindi naman po, sir. Para maglalagay ka lang din, maglagay ka ng additional na pakainan. Though kakain din yung dough natin dyan, pero at least matututo na si mga kids natin na eto na yung kakainin nila. Pero si kids, ma'am, hindi mo siya maiwasan na hindi kumain dun Yes, sa di ba? Hindi naman kayo makakasama kay kids si breeder, yung pagkain ng dough. Hindi naman po. Kasi di ba yung sa kids naman natin, ang nangyayari kasi dyan, talagang normally, nakakakain siya. Pero kasi yung kung halimbawa, nag-design po tayo like this one, yung ganitong kulungan, kung J-feeder yung pakainan mo, hindi talaga siya maaabot ng kids. Pakainan lang siya ng nung mga dough natin. Ang problem lang is kapag yung mga pots po na ganyan, yung pakainan, so medyo pag lumaki na ng konti talaga yung mga kids natin, naaabot na nila yan. So, yun lang po yung medyo konting problem natin. Pero kung pa konti-konti lang yung kakainin nila, hindi naman po siya problem. Huwag lang na solely, yun talaga. Dahil kung solely yung breeder feeds kakainin nila at hindi yung ating rabbit sprinter, so masyadong mataas po yung protein niyan. Alam naman natin, pag mataas yung protein sa bata, magkukos po siya ng digestive problem. So medyo, hindi naman kailangan lagi yung pagkain nila. Pwede siguro natin i-time na pakonti-konti lang, at least nalalasahan lang po nila yung feeds. Para pag in-introduce mo na sila at naiwalay na sila, alam na nila agad yung pupuntahan po nila. So, ganun lang naman siya, sir, yung gagawin natin. Medyo parang trabaho lang ng content, no? Kumpara sa normal na ginagawa natin. Ayun, may question pa po. Nasagot ko muna maayos, sir. Ayan. So, kung titingnan po natin, based on economics naman, ayan, sabi nga kanina, nabanggit ko na po, kay Conimax Sprinter, based on our researches and combination of our trials, na lessen natin from 15% to 5% mortality na lang. Kasi based on Europe din, ang target nila dapat 95% livability at weaning, or ibig sabihin yun, mortality mo during the weanings dapat 5% or lower siya. So, nakuha na po natin siya. Kaya kung titingnan natin, even if sabihin natin na itong ating Conimax Sprinter, mas mahal siya, let's say, ng 3 piso
doon sa ating brand na ginagamit ngayon, ayan, at 35 pesos, for example, masasagot po mamaya yung presyo nyo, huwag nyo sa aking tanungin, no? Pinamauna ko na po sa inyo mamaya, sasagutin po ng ating sales, yung ating price, ayan. For example, 35 pesos siya, yung ating Kunimas Sprinter, makikita natin na mas madami kasi yung magiging mapoproduce mo na mga kits, ayan, na mga kawawalay, as compared dito na 461 lang, sa'yo 563, kaya makita natin yung normal net income mo, mas tataas siya ng almost half po siya. Dahil nga, mas dumami yung mga rabbit na maliliit na na-produce mo as compared dun sa normal. Through the prebiotics and probiotics and organic acid and right amount ng crude protein and crude fiber na nasa Kunimax Rabbit Sprinter natin. So aside po dun sa high mortality, nabanggit din ni Sir kanina, yung mabagal na paglaki. So isa sa sige po, picturean niyo muna bago ko ilipat. Ma'am, yung 5% na yun, ano-ano na lang po yan, ma'am? At paano ano-ano, sir? Anong cost na lang ng pagkamatay, yung 5% na yun? Meron pa rin pong may mga nagdadayariya na konti, pero hindi na siya yung talagang as in, ayan. Tapos meron din yung iba na yung may mga maliliit na na-produce. So meron kasi kaming na-experience talaga na yung parang yung, let's say sa 6 na ipinanganak pa isa talagang sobrang liit. So siya yung hindi nakasurvive, na maliit na rin na na-produce, ayan. So yun po yung mga yun yung mga mortality niya usually, and yung mga may mga deformities din po na lumalabas na iba. So hindi nakaka-survive ng maayos na rabbits. Pero hindi naman po siya totally talaga na walang diarrhea. Meron pa rin po sila, pero based on dun sa una namin na tinrial talaga, mas kumonte po talaga, kaya na-lessen namin yung mortality niya. Ayan, kasi baka sabihin nyo totally walang diarrhea problem. Kasi hindi lang naman syempre sa nutrition yan. Pwede may na-expose sa microorganism, ganyan yung rabbit. Though hindi kami kasi nagla-lab test nun. So pwedeng na-expose siya sa organism na present, kaya na-harbor niya yung bacteria. Kaya mas dumami siya. Or pwede din yung mga rabbit kasi na minsan mababa yung immune response nila. Dahil mababa din yung na-inherit niya na maternal immunity dun sa nanay niya na rabbit. So, pwedeng gano'n din po, kaya mabilis tamaan. Pero very minimal na lang po siya. Unlike before talaga na sobrang dami ng mga na-experience namin. So, yun po yung sa ating mortality. So, may question? Yes, sir? Hindi ako kaya yung table sa Ito po? Kasi sa mag-isang taon ako yun. 6,150. GI wires, gano'n. Hindi ako masyadong maalam sa mga term yan. Tsaka yung parang bamboo lang siya. Ayan. So, gumawa kami ng gano'n, but I don't know kung alin din yung ginamit nila. Baka most probably mga GI wires po tayo, no? Kahit dun sa building din. Ayan. So, yun po yung ginamit po nila. So, eto po siya na nakita natin na sinama. Kasi makita natin yung sales natin per year is ganito. Pero itinanggal na po natin yung depreciation, tsaka yung mga expenses niya, kasama yung sa feeds din, and nakakainin niya. So, same naman po yung ginamit natin na computation, but yung naging net income natin dito is mas naging mas naging maganda siya, almost half po nung previously naman. Ayan, nasagot ko ba ng maayos, sir? So medyo pasensya na ako pagdating sa financial, no? Kasi hindi ako yung naggawa, so medyo may mga konti akong error ng kaunti, pero medyo similar naman po tayo ng kaunti dun sa mga sinasabi ko. Ayan. So may question pa po? Ayan, kung wala na pong question, isa rin kasi nabanggit ni Sir kanina, problema yung mabagal na paglaki ng mga mga rabbits natin. Siyempre pagkawalay, nakasurvive na tayo sa mortality, ang isipin mo na ngayon, paano ko palalakihin ng maayos yung aking mga rabbits? Tama po ba? Pagdating mo na sa growing, kasi kung mid-type talaga yung nagiging business mo. So isa sa nagiging problem talaga natin is yung mabagal na paglaki ng mga rabbit natin. So ano ba yung kailangan para lumaki ng maayos yung mga rabbit natin? So, kailangan nila actually ng protein. Pero, yung protein na kinakain na yan, for example, yung chicken, di ba? Protein source po ang chicken. Pag kumain tayo ng chicken, hindi naman yung chicken yung mismong i-absorb mo. Ang mangyayari pa is that, dadaan pa yung protein nang i-breakdown pa siya to simplest substances. Like this one. Yung protein, isang malaki po yan na chain. Pero,
pag dumaan na siya, nginuya na siya, kinain na siya, tapos idumaan sa stomach, i-breakdown siya into peptides pa yan, o yung maliliit. And then from peptides, i-breakdown pa siya to amino acid. So familiar po kayo sa amino acid? Amino acid po is the simplest form of protein. And pag yung protein, na-breakdown mo siya sa pinakamaliit na amino acid, yan pa lang po yung i-absorb ng digestive system. Pero may mga cases kasi na, for example, impaired o hindi maganda yung development ng kanyang digestive system, hindi niya makapag-digest ng maayos. Nahihirapang mag-digest yung digestive system ng mga rabbit natin. Or pag may sakit yung rabbit, di ba? Medyo mahina na yung digestion niya. Or let's say kapag halimbawa din masyadong mataas yung protein level, so mahirap siyang mag-digest ng maayos. But on our Cunimax grower or Cunimax rabbit grower, instead of protein yung nilagay natin, meron po tayong optimum level of amino acid na siya. Meaning to say, bin-breakdown na natin siya. Yung nilagay natin dyan is the simplest form na agad, amino acids na po. Para mas mabilis yung kanyang growth o yung paglaki. Kasi imagine natin, pag kinain ng rabbit natin yung pellet na nandun, since amino acid na siya, pag na-digest na siya, directly absorb na siya. Hindi siya kailangang mag-effort pa yung kanyang stomach na i-digest yung kanyang kinain na protein. Konting digest lang, absorb agad siya. Unlike po kapag pinakain natin siya ng let's say iba na puro protein lang nandun, mag-effort pa yung kanyang stomach na i-digest yung protein. But this one, even if sabihin natin na hindi ganun kaganda yung development ng kanyang digestive system, since simplest form na po siya, makaka-aid po siya for faster growth po ng ating mga rabbits. So kung naka-amino acid ka na rin dyan, meaning to say, mas ma-optimize mo yung digestion niya. Mapapabilis mo yung digestion and absorption dun sa katawan ng mga rabbit natin. And may improve po natin yung feed efficiency. So, mas maganda na yung feed efficiency niya, mas maganda na rin yung growth rate niya, and pag mas maganda yung amino acid level na lang po, mas na-absorb siya ng katawan, nami-minimize pa po natin yung environmental pollution. Kasi hindi na magre-release ng excess nitrogen yung rabbit natin. Kasi ang byproduct po ng ating protein, kapag hindi na siya na-digest, is ammonia po yan, and si ammonia magre-release din yan ng nitrogen, hindi po maganda sa environment yon. Pero kapag halimbawa naka-amino acids ka na-absorb na siya agad, less ngayon yung mangyayari na may po-produce niya na byproduct. So mas makakasigurado ka na mas ma-absorb siya ng katawan ng mga rabbit natin para mas mapabilis yung kanyang paglaki din po ng rabbit natin. And sa ating Cunimax natin na grower, meron pa rin po tayong prebiotics and probiotics para po mas healthy pa rin yung bituka niya. Mabilis na nga niyang ma-absorb yung protein, mas magiging healthy pa yung kanyang bituka, and meron din po yung phytogenics pa din para to prevent yung odor control. And if gagamit po tayo ng Cunimax grower, ito po yung ating feeding recommendation. If ang gagamitin lang natin sa feeds na for market po, for meat type, 60 to 90 days, 100 to 150 grams per day siya. Pero kapag hanggang breeding po, ito na yung mga pinapalaki natin hanggang breeding period, no? Ang ating feeding recommendation na po dito, 125 to 150 grams per day na po yan. Then, kung titignan naman po natin, based po doon sa aming mga naging Ayan, based po doon sa aming, mga naging trial din, no? And based on researches din, from 2 kilograms po na nakukuha namin, na-increase namin yung timbang niya ng 2.2 kilograms. So yung 200 grams na na-increase niya is malaking bagay na po yan sa ngayon sa ating mga rabbits, di ba? So from 2 kilos, na-increase natin yung timbang on the average ng 2.2 kilograms. Ayan. Kaya kung titingnan din po natin, for example, si Cunimax grower, even if mas mahal siya, let's say dito ng 2 piso o 3 piso dun sa previously na mga rabbit feeds na ginagamit. Ayan. So, kung titingnan natin, mas napadami o mas napalaki yung timbang na 765 grams na as compared mo dito sa 698 grams.
Therefore, napalaki mo rin yung kanyang net income para dun sa ating mga grower na na mga rabbit ng almost 3 times. Kasi from 3,695 naging 11,495 na po yan. Yes, sir. Applicable ba yan, ma'am? Kasi ako ang mga alaga ko is local NC. Opo. May nakita kasi akong upgraded na. Iba talaga yung size nung local NC sa upgraded. Yes po. Pag eto si Kunimax yung gagamitin ko, pwede ba siyang humabol doon sa timbang ng... Hahabol siya, sir. Yung masasagot ko, hahabol siya, pero hindi siya ganitong kaganda. Mhm. Marang makikita mo din, pwede mo siyang i-compare dun sa This one kasi, third generation upgraded na yung ginamit namin dito. Third generation na may upgrade na may lahing giant din, yung ginamit namin. Kaya siguro magtataka kayo, no? Pero third generation na po siya. Meaning to say, may mga naihalo na rin. Not necessarily na na-express talaga sa kanila yung lahi ng giant. So, third generation na po siya. Pero kung gagamitin mo is local, kasi di ba yung local NZ, yan na po yung product din ng mga F1. Tama po? Kasi medyo naguluhan lang po ako sa genetics natin dito sa rabbit. So, yung product na siya. So, nasa rin naman po yan nasa genetics din kasi siya. Pero kung mapapansin natin dyan, sir, hindi mo man ma-reach yung, let's say, target natin dito na nangyari, 2.2, pero makikita mo na may difference pa rin siya dun sa Hindi ko lang mabanggit kung ano yung exact difference, kasi hindi man ako yung nag-handle ng trial. Meron kaming trialist talaga doon for that one. Pero meron siyang difference. I think naglalaro siya ng 100 to 300 grams. Yung 300 grams kasi yung magaganda. Pero in-average nga namin siya ng 200 grams. Pero sa mga hindi kagandahan na lahi, I think mga nasa 100 grams, mas advantages siya ng ganon at ganon compared dun sa iba namin na pinag-compare ng mga rabbit feeds po. Kasi nakapagkatay na ako 5 times na. Pinaka nun is 5 months hanggang 1.8 kilo lang. 5 months siya, sir. Oo. Dito medyo na-shorten din namin, I think, yung span nung age. Kaya nag-average kami ng 3 months. So, yun, naka-base point. Kasi yung ating rabbit feeds naman po, tumutulong siya para ilabas yung full genetic potential. Not necessarily na si Kunimax, may reach talaga natin itong sinasabi ko. Pero based pa rin siya sa genetics. But we can assure you na meron tayong advantage as compared dun sa ibang brands din po na pinag-trial namin. Yes, sir. Based pa sa trial nyo, ilan po ang average limit ng Average daily gain. Ayun lang po yung hindi ko, pasensya na sir, hindi ko siya masagot. Pero kung i-compute natin siya, compute ko lang po sir, no? Ayan, sir. Kukompute niya para sa'yo. Compute lang po natin. special. This one po is 3 months kasi on the average. And i-average natin siya ng 2.2. Divide natin siya ng 90. So, nag-average po siya ng grower nga lang pala to, sorry po. So, dapat 30 grams lang pala siya. I-less natin yung 650 grams. 650 grams din po ba timbang nyo at winning? Or hindi niya natitimbang? Kasi tinitimbang po namin siya at winning kasi it should be 650 grams yung target natin na timbang at winning. So, minus 650 yung 22. Minus 650 po natin kasi timbang natin yan at winning. Ay, ayaw niya maklik. Ayan, tapos i-divide natin siya at 30 days na natin. Kasi di ba 2 months po siya? 2 months ay winning plus yung 1 month po siya na i-cage. So, let's say mga, hindi ko alam yung ima-minus ko. Wait lang po. 2 to minus 1, 5. I'm not sure, sir, kung nasa 25 grams yung average daily gain niya. Pero, nag-range siya within that po. 20 to 25. Mga lang siya i-breed and pag successful yung breeding niya, mag-gestate ulit siya o magbuntis ulit siya ng 31 days and that will account to 73 days. So, ibig sabihin, kung 73 days, 365 days in a year divided by 73, 5 beses kayang manganak ng rabbit mo sa isang taon. Yan po yung extensive natin or lower than 5 times. So, ano po yan natin yan? Sinasabi natin yan na nasa extensive type tayo. Kasi dito, ang sabi nila, kailangan pa nating
pagandahin yung katawan niya. Bakit ba inire-rest natin? Kasi pinaprepare natin yung katawan niya para sa susunod na pagbubuntis ng rabbit natin, maganda yung katawan niya, masupport niya ng maayos yung kanyang mga anak na dinidevelop and yung mga anak din niya na papagatasin niya. Tama po ba? Ayan. Tama naman po. Then another one, we have yung ating, semi-intensive. Sa semi-intensive, ang kaibahan lang po niya dito sa ating extensive, instead of 14 days, shinorten natin yung kanyang rest period ng 2 days na lang. So, 2 araw lang siya. After mo magwalay, pahinga mo lang ng 2 araw, i-breed mo na yung rabbit natin. Ayan, kaya ang titingnan natin, mula sa magpagatas siya, iwalay yung mga anak, ipahinga mo yung pa siya bago i-breed, magbuntes, 61 days lang po yan. So, 365 days in a year, divided by 61, that will give you 6 times na gestation niya. And another one is we have yung ating 8 times na manganganak siya in a year. And ang kailangang target kasi po natin, kada manganak yung rabbit, dapat 8 or more yung ipapanganak niya. That's why sabi ko kanina, kayang-kayang manganak ng 8, kaya-kaya magkaroon ng anak na isang rabbit, 64 na anak sa loob na 1 taon. Kasi sa ating intensive type ng ating reproduction, habang nagpapagatas pa yung nanay na rabbit, pwede mo na po siyang i-breed. Possible ba? Yes. Yes, di ba? Kasi alam naman po natin, ang ating mga rabbits, they are induced ovulators. Yun po yung term natin. Kasi kung makarelate po siguro dito yung mga nagbaboy dati. Sa baboy kasi, di ba, meron tayong heat period, di ba? Kapag in-heat na yung yung baboy natin, doon pa lang natin siya ipapabulog or i-artificial insemination. Pero sa rabbit natin, since induced ovulator po sila, meaning to say, wala silang in-heat period. So, pag induced ovulator, yung heat po nila is nakalimutan ko yung term, siya ng external stimulus, i-start siya ng external stimulus, ganyan. For example, yung presence ng back, pag nilagay mo siya, pwedeng dahil doon, parang nag-release na siya ng necessary hormone doon sa katawan, ayun, na-stimulate siya ng external stimulus, yung mga rabbits natin. Kaya even if nagpapagatas pa lang siya, pwede na siyang mag-accept ng back, and at the same time, nag-ovulate din po yung rabbit natin. So, para wala sa kanyang heat period. Pwedeng everyday in-heat yung rabbit mo, kasi pwede ka lang maggawa ng external stimulus para mag-in-heat yung rabbit natin. So, yun po yung mga induced ovulators natin. Kaya, this one, sa ating intensive type of reproduction, even if naglalactate pa lang yung rabbit mo, in the middle of lactation, pwede mo na ulit siyang i-breed and then magbubuntis siya for 31 days. So that's only 45 days po siya. So 365 days in a year divided by 45. So that's 8 times na manganganak yung rabbit natin in a year. So, pero kayo po ba, ilang beses manganak yung mga rabbits nyo in a year? O hindi nyo nabibilang? Hindi mo nabibilang. Ayan. 3 beses po, no? Ayan. So, mainit po sa kulungan. Yan, syempre, kailangan din po yung environmental factors kasi not only yung yung ating pakain, yung ating kailangan mo rin kasi i-assess din yung environmental factors, di ba? And physical status or health status ng ating mga rabbits. Pero on the rabbit kasi, to make sure na profitable, lalo na papasok po tayo sa market na magmi-meat type na tayo, profitable, meron kasi tayong production rate na tinatawag. So, isa sa target natin, dapat mag-minimum of 5 liters in a year or 5 beses na manganganak yung rabbit mo to make it profitable. And at the same time, kaya ba talaga itong 28 days na yan? Tapos hindi mo na ipapahinga yung rabbit. So, kung titingnan po natin siya based on dun sa ating mga European counterparts, andyan na po talaga sila ngayon. Nasa
45 days na lang talaga sila na isang cycle nung rabbit natin, parang broiler lang po, no? 45 days yung manok. Ayan, isang ganyang cycle lang po sila and 8 times talagang manganganak. Andyan na po sila sa period na yan. Pero sa atin, honestly, hindi man po malayo, pero wala pa po talaga tayo dito sa 8 times na yan. Pero, with the aid of our, with our Kunimax, pwede namang i-shorten natin yung normal na, halimbawa si Sir, yung 3 times a year niya. Pwede niyang i-shorten kasi yung ating Kunimax breeder, meron po tayong precise breeder nutrition for optimal reproduction po. So, naka-design siya para i-support yung body ng ating mga alagang mga doe o yung ating mga alagang mga nanay na rabbits. Para at least kahit na, let's say, konti lang yung i-shorten natin yung kanyang dry period o yung period na hindi siya magbubuntis or hindi natin siya i-breed, ayan, kahit i-shorten natin siya, kaya pa rin siyang i-support kasi nga, i-maintain ng ating Kunimax rabbit breeder yung optimal body condition niya para sa mas intensive na rate. Naka-design po kasi yung Kunimax natin doon, mas intensive yung rate ng kanyang reproduction and at the same time, even if mas intensive siya, mamamaximize natin yung longevity o yung period na productive pa yung ating mga rabbit breeders. Plus, pagdating natin sa mga nanay na rabbit o sa mga doe natin, i-improve din niya yung mothering ability. So, kung gagamit po tayo ng Kunimax breeder, ayan, ang ating feeding recommendation, pag gestating and mature bucks po, ayan yung buntes na doe and mature bucks, 125 to 150 grams per day siya. Pag naman nagpapagatas na yung ating rabbit, yung ating mother rabbit, 150 grams per day kapag 5 pirasong rabbit o 5 piraso yung kids niya o yung anak niya. Pero kapag dumagdag po siya, let's say naging 6, naging 7, naging 8, 9, or 10, kada isang additional na kid po, magdagdag ka ng 25 grams. So, hindi naman ibig sabihin na ang sabi ng 150 grams, pero i-level din natin kasi siya sa requirement at saka yung dami ng mga kids na nandoon para sure tayo na sakto yung pakain natin sa ating mga rabbits. So, this one po, nag-come up kami dyan based on our trials. Hindi yan po basta sinabi ni nutritionist na ito yung feed consumption. Hindi po. Nag-come up kami sa trial. And as a matter of fact, yung aming Vice President po ng NITRQ namin, Nutrition Innovation Technical and Research and Quality Assurance Team namin, si Sir Glenn Banogon, isa certified rabbit racer po talaga siya. Taga Laguna po siya, meron po siyang mga rabbit din, and isa yung part niya sa nag-start din po na gumamit ng Kunimax. Kaya alam po niya yung requirement talaga ng mga rabbit natin.